Trending at usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang iskandalong kinasasangkutan ng dalawang executive gay ng GMA na di umano'y ginahasa o minolestya itong baguhang aktor na si Sandro na anak ni Nino Mulak. At balita nga natin na lumapit na daw ito si Nino Mulak sa ahensya ng pamahalaan. Gaano kaya ito katotoo? Mga marites, bago muna kayo mag-comment dyan, panoorin yung video na to hanggang dulo para malaman nyo talaga kung anong totoo. O sige, ito na nga. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag si Sandro at pamilya nito tungkol sa isyong kanyang kinasasangkutan, pero ang mga social media post ng mga kamag-anak niyang humihingi ng katarungan ang matibay na basihan ng katotohanan sa balitang biktima ng karahasan si Sandro. Siyempre, kung sa kanila mangyari yun, talagang ipagtatanggol talaga ng kapamilya. Sino ba naman ang nandyan sa oras ng problema? Pamilya lang natin. Dahil sa isyong ni Sandro, saglit na natabunan ang kontrobersyal na isyo tungkol kay Mark. Yung kay Mark naman kasi ano yun iba din yung issue na yun kasi parang hindi naman yung karahasan. Inabangan ang pagsasimula ng investigasyon sa kaso ni Sandro dahil sa impormasyong dumulog na siya at ang kanyang pamilya sa isang ahensya ng pamahalaan. Siyempre, kailangan talagang lumapit para masampulan or mafailan ng kaso. Nagpaabot na rin ng mensahe ang pagtulong sa pamilya Mulak ang mga mambabatas na may kaugnayan sa showbiz na labis na nabahala sa nangyari sa 23-year-old aktor o batang-bata. Si Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang isa sa malapit na kaibigan ni Nino. Magkasama sila sa Kapuso action comedy series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Siyempre, sino yung lalapitan niyang hindi yung kaibigan? Inasahan at pinaniniwalaan tutulungan ni Bong si Nino at ang anak nito sa malaking pagsubok na kinakaharap ngayon ng mag-ama, pero hindi pa nagbibigay ng pahayag ang senador. Baka secret lang, kay pag magbigay ito ng pahayag baka diretso huli, o di ba? Coincidentally, may kaugnayan sa show ni Bong at Nino na magkaroon ng season 3 sa December 2024 ang isa sa mga akusado sa pang-aabuso kay Sandro. Oh, talaga. Ayon sa mga ulat na lumabas, si Sandro ang tinutukoy na artist na biktima umano ng pang-aabuso ng dalawang independent contractor ng GMA Network. Nakakahiya to. Diyos ko. May mga netizen na hayagang binanggit ang mga pangalan ng dalawang pinaghihinalaan na parihong program executives, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang opisyal na pahayag tungkol sa akusasyon laban sa kanila. Baka baka natamimi sila or baka hindi pa nila alam yung sasagutin nila or nagpanik sila ngayon. Biruin mo, malaking iskandalo to kasi GMA Network at saka executive pa yung dalawang Becky, o di ba? Nakakahiya kasi mga alaga nila yan tapos ginaganyan nila, di ba? So kayo mga marites, anong masasabi nyo dito? Comment down kayo dyan para malaman natin ang inyong naging pahayag dito ukol kay Sandro. Kailangang masampulan to para hindi na sila makabiktima ng iba pa. So comment down kayo dyan. Don't forget to like, share, and subscribe. Caridad Official TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.